Magsiupo. Okay, again, nasa series po tayo from death to life, and the whole concept of this theme is about dying to our old self and living a new life with Christ. No? Ibig sabihin, yung pinatay na ng Panginoon sa atin, manatili na pong patay, wag nang buhayin, at mabuhay na po tayo sa ating Panginoon. And today, we're going to talk about sinful nature versus spirit navigation. Okay. So, bakit nagtatakbuhan mga bata? Alright? So, ulitin natin. Okay? Ang pag-uusapan natin, sinful nature versus spirit navigation. But before we go through, gusto ko lang po magkaroon ng disclaimer. Ano po? Kasi itong pag-uusapan natin is very sensitive topic, no? Pero bago po natin pag-usapan yan, gusto ko lang pong i-share sa atin, i-assure sa bawat isa sa atin, it has nothing to do with our salvation. Okay? If you are a born-again believer, okay, meron pa rin pong forces, no? Malinaw naman po na binasa po natin na naglalaban sa ating pong buhay. Pero again, it has nothing to do with our salvation because salvation brought by Jesus through the cross, no? So wala po itong kinalaman doon. Ang pinag-uusapan po natin is sanctification. I will give you an illustration para po mas ma-form po natin sa isipan po natin, no? Nung tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, nagpabautismo po tayo, tinanggap po natin siya bilang Diyos at tagapagligtas, yung door po ng salvation, we already entered. Okay? Nakapasok na po tayo doon sa salvation in an instant. Okay? So, we don't earn it by our obedience. Okay? So, nung tayo po ay sumampalataya sa Panginoon, pinagsisihan natin mga kasalanan at tinanggap siya bilang Diyos at tagapagligtas, in an instant, on that day, we are forgiven. The salvation is in us already. And the mark of it is the Holy Spirit. Di ba? So, ito pong pag-uusapan po natin, ito po ay process nung tinatawag po nating sanctification. So bakit ko po sinasabi sa inyo ito? Kasi marami pong nadadaya si Satan with regards to this. Okay? Pag hindi ka na sumunod, pagka sumablay ka, okay, ibig sabihin, babawiin sa iyo yung kaligtasan mo. Again, we're not talking about salvation here. We're talking about a sanctification. Okay? Ibig sabihin, yung tayo po ay tumanggap sa Panginoon Jesucristo, pumasok na tayo, nabuksan na po natin ng door of salvation, at yung nilalakad po natin, okay, patungo po sa sanctification. Pag sinabi po natin sanctification, yung pagiging banal, okay, pinapabanal, nagiging po tayong kagaya ni Kristo, hindi po yun nandun sa dulo yung door papuntang salvation. Okay? So, gusto ko pong i-imagine nyo po yung situation, no? Para po hindi po tayo maguluhan. Nung tayo po sumampalataya sa Panginoon, binuksan na po, nakapasok na po tayo sa door of salvation. Nasa sa atin na po yun. Okay? At yung nilalakaran po natin, yung aisle po na nilalakaran natin is what we call sanctification. Dahil sa ating pong journey, sa ating pong Christian life, natututo po tayo, fino-form po tayo sa pamagitan po ng guidance of the Holy Spirit, pinapabanal po tayo ng Panginoon. Okay? So again, wag po tayong ma-confuse kasi nga po, even Satan uses these tactics para po, ay nag-disobey ako sa Diyos, nakagawa ako ng ganitong kasalanan. At pagkatapos ipagdidikdikan sa isipan mo ng kaway, hindi ka naligtas. Anong gagawin mo pag naniwala ka hindi ka naligtas? You will act as if you are not saved. Here's the thing, no? Kahit hindi ka confident sa kaligtasan mo, still yung kaligtasan mo nasa sayo pa rin. Kasi hindi magbabago yung pangako ng Panginoon. Okay? Ko, kahit hindi ka confident sa kaligtasan na meron ka, the moment you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, and then suddenly you fall away. Again, I'm not saying to fall away. I'm not saying to disobey God. Pero ang pinag-usapan po natin is the assurance of salvation that we have in Christ. Okay? So, again, ang pag-usapan po natin is about sanctification and this sinful nature and spirit navigation or Holy Spirit, no? Hindi po yung spirito natin but the Holy Spirit in us, the Spirit of God in us. Yun po yung nag-guide po sa atin. There are two forces na nangyayari po at naglalaban po sa buhay ng isang Kristiyano.
Kaya nga po, the moment nung tayo po tumanggap sa Panginoong Jesucristo, minsan iniisip natin, wala nang labanan, nanalo na si Kristo. Pero bakit andun pa rin yung hatak ng kaaway? Actually, ang dami po sa verses sa Bible that citing na talagang meron pong forces even in the life of Paul, di ba? Si Paul mismo, yung author ng book po na ating po pinag-uusapan, sabi niya po dito, no? Basahin ko lang. These two forces are constantly fighting each other. So you are not free to carry out your good intentions. May mga gusto kang gawin na hindi mo magawa because of the flesh. Actually, sinful nature, other term, other translation. Okay, sinasabi po dyan, Kuya Vlad, medyo pasuyo nga ako ng anak ko. Gusto na po magpastora. Yan. Okay. So, yung sinasabi po natin sinful nature, okay, it's ibang translation, it is flesh, no? Gamit po doon flesh, yung physical body, natural body po natin. Okay. So, iyan po ay meron po talagang tinatawag po nating, sa buhay po natin, meron po talagang tinatawag na sinful nature. At lagi po naglalaban yan, pati yung espiritu po na nasa sa atin. Now, ang dapat po natin gawin is to dwell in the navigation of the Holy Spirit for us not to live doon po sa tinatawag po nating sinful nature. Again, kailangan po natin mag-dwell, kailangan po natin mamuhay, okay, doon sa guidance ng Holy Spirit para po hindi tayo mag-fall dito po sa sinful nature. Okay, again, pag nag-fall ba ako sa sinful nature, mawawala yung kaligtasan ko? Hindi po. Pero ang problema po, nararanasan mo yung nararanasan kasi meron pa rin pong consequence. Okay? At tinanggal lang po ng kaligtasan sa atin, ang biyaya ng Diyos ay yung kamatayang spiritual. Okay? Hindi na po tayo hindi na po tayo mamamatay spiritually. Pero yung consequences ng sin na ginagawa po dito, hindi po tayo exempted. Ibig sabihin, pag nagnakaw ka, pwede ka pong makulong. Tama po ba? Unless lupin ka, hindi na uhuli. Okay? Pag gumawa ka ng kasalanan, meron pa rin consequences yan. Okay? Pakisabi sa katabi mo, meron pa din. Okay? Kaya nga, hindi po tayo ini-encourage, hindi po sinabi sa atin after we get baptized, ay abusuhin po natin yung biyaya ng Panginoon. If we have that mindset, ang question, talaga bang na born again believer ka? Kasi nga, kaya mo tinanggap si Jesucristo kasi ayaw mo na yung buhay mo. Tama po ba? Ibig sabihin, nagsisisi ka na sa ginagawa mong kasalanan. So hindi ka talaga magsisisi, hindi ka maboborn again believer kung hindi ka nagdaan sa process ng pagsisisi. So that's another topic. Okay? So kaya nga, mga kapatid, no, tayo po ay mamuhay doon sa guidance ng Holy Spirit para po tayo ay hindi po ma-fall doon sa sinatawag po nating sinful nature. So ano po yung two forces po na ito sa buhay ng mga Kristiyano? Unang katanungan, what does the sinful nature do in us? Ano ba yung ginagawa ng sinful nature sa atin? Okay? Pero sagutin po muna natin, ano ba yung sinful nature? Sabi po sa Romans chapter 8 verse 5, those who live according to the sinful nature have their mindset on what that nature desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mindset on what the Spirit desires. So, ibig sabihin, iyan po yung sinful nature na pinag-uusapan po natin. Ibig sabihin, yung isipan po natin, kaisipan po natin, makamundo pa rin po. Okay? Kung ano pa rin yung takbo ng pattern ng sanlibutan, iyan pa rin po yung tinatakbo ng ating isipan. So that's the definition na binigay po sa atin dyan. Ngayon, ang nagiging trabaho, ang ginagawa ng sinful nature sa buhay po natin, kaya winawasak po niyan yung kaligayahan natin. Okay? Winawasak po niyan yung kapayapaan po natin. Winawasak po niyan yung self-control na meron po sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Winawasak po niyan yung patience natin. Inawasak po niyan yung pag-ibig na meron po sa atin. In other words, opposite doon sa fruit ng Holy Spirit. Okay? Kaya nga kahit Kristiyano ka, kung minsan balisa ka. Tama po ba? May mga Kristiyanong ganon, no? Balisa. Why? Because they're living in the sinful nature. Okay? So again,
para po tayo hindi po ma-fall doon sa pamumuhay ng sinful nature, we have to really allow the Holy Spirit. No, sabi po doon sa may verse 16, let the Holy Spirit guide your lives. Ano daw po sabi? Hayaan mo ang banal na spirito. We have the power to choose. To choose to let the Holy Spirit guide our lives. Okay? Yun po yung kaya po natin gawin. But again, without the Holy Spirit, hindi po natin maaayos ang buhay natin. Ang kakayanan po lang natin para maayos yung buhay natin, hayaan mo yung banal na spirito na mag-navigate, na mag-guide po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kasi kung hindi mo hahayaan yon, ang hinayaan mo ay isa. Dalawa lang po ang pagpipilian natin, hindi po pwedeng sa gitna. Okay? Hindi po pwedeng may pangatlo, hindi po pwedeng may pangapat. Dalawa lang po, sinful nature versus spirit guidance or spirit navigation. Okay? So, there are no other option. So, dalawa lang po ang po pwede po nating takbuhin. At malinaw po na sinasabi sa atin that we have the control kung sino po yung pagkokontrolin po ng buhay po natin. Kung sino po yung pag-guide po ng buhay po natin. So, imaginein mo hindi ka magbasa ng Bible. Huwag ka magbasa. You have the knowledge about the truth of God. You have you don't have the Holy Spirit in you. Okay? Na nag-guide sa iyo, hindi mo siya inaalaw. Ano mangyayari? Mamumuhay ka sa pagkakasala. Okay? Gagawin mo ko ano yung ginagawa na nakakarami. Yun lang naman kasi. Diba? Okay lang naman kasi ginagawa ng iba. Okay lang naman kasi marami namang gumagawa nito. Minsan may ganong, hindi pala minsan, may ganong pong standard ang ating po sanlibutan, and if we're not aware, okay lang pala yon. So anong basihan mo na okay yon? Dahil wala kang katotohanan mula sa Biblia, hindi mo alam na hindi pala okay yon. Okay? So, yun po yung sinasabi sa atin. Wawasakin po ang buhay po natin ng sinful nature. Kaya maraming Kristiyano, okay, na sinasabi ayaw niya na sa buhay. Maraming mga Kristiyano nag-give up na sa buhay. Why? Because they're living in the sinful nature. Wherein, na-save ka na, okay? Niligtas ka na ng Panginoon, you have the power to choose, okay, to obey the Holy Spirit, to let the Holy Spirit guide you in your life, okay? Pero hindi pa rin po natin pinipili because of the sinful nature. Okay, sabi po dito, no, meron po tayong reference, may mga references po tayo from the Bible na talaga ang Kristiyano nag-struggle with sin. Even the New Testament people, okay, even the Old Testament people, talaga po, nag-struggle po sila sa kasalanan. Kaya, normal lang na na-encounter po natin yung kasalanan. Okay? Ibig sabihin na nag-struggle ka dyan. Pero, hindi normal na hindi mo siya labanan. Okay? Hindi normal na hindi mo siya tanggihan. Kasi, meron na po tayong kakayanan na tanggihan yung kasalanan. Sabi po sa may verse 17, sa may second part niya, no? And the Spirit gives us the desires, okay? And the Spirit gives us the desires that opposite of what the sinful nature desires. Ibig sabihin, yung Holy Spirit, ito yung magbibigay sa ating new desires. Pakisabi nga, new desires. Okay? Meron po tayo tinatawag na old desires nung tayo po ay mga hindi pa mananampalataya versus our new desires which are able to give by the Holy Spirit. Pero ang problema, dahil hindi tayo nagdudwell doon sa presence ng Holy Spirit, hindi niya maibigay sa atin yung new desires. Okay? Kaya ang desire pa rin po natin, old desires. Ano yung mga old desires? Alam po natin, mga paggawa ng masama. Okay? Kaya kahit Kristiyano ka na, nag-i-enjoy ka pa rin sa kasalanan. Okay, kahit Kristiyano ka na, masaya ka pa rin na nakakasakit ng kapwa. Kaya kahit Kristiyano ka na, ganito pa rin ang ginagawa pang hindi Kristiyano. Bakit? Because of the old desires na meron po tayo. And the Spirit, sabi po sa atin doon, will give us new desires. Okay? So paano makukuha yun? We have to let the Holy Spirit guide us. Okay?
So hindi po pwede in an instant na ikaw ay nabautismuhan, you have that new desires already. Hindi. Kailangan hayaan mo muna yung Holy Spirit. Okay? And paano po natin magagawa na mag-dwell sa presence ng Panginoon? We have to dwell in the Word of God. Mag-dwell po tayo sa salita ng Panginoon. That's how the Holy Spirit, no? Kasi sabi sa atin ng Bible, ang trabaho ng Holy Spirit will remind us everything we need. Okay? At paano niya tayo mariremind kung hindi mo naman nabasa? Kung hindi mo narinig? Di ba? Kaya linggo na nga lang makakarinig ka ng salita ng Panginoon, maglalaba ako eh. Di ba? Linggo na nga lang makakarinig ka ng salita ng Panginoon, ay magmumol kasi ako. Magpapahinga kasi ako. Ang totoo po, ang sanlibutan talagang pipigilan po talaga tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon, pagbabasa ng salita ng Panginoon. Bakit? Ayaw ng kalaban yan na magkaroon ka ng panghahawakang katotohanan. Kasi kapag wala kang hawak na katotohanan, wala kang pagbabanggaan nung kasinungalingang sinasabi nila sa'yo. Okay? Naging Kristiyano ka pero wala kang katotohanan, okay? Babalik at babalik pa rin po tayo doon po sa dati nating pamumuhay na kung saan para po tayong hindi mga niligtas. Okay? Para po tayong hindi mga mananampalataya. So, sabi pa rin po doon, merong dalawang forces na naglalaban. Ano? Sabi doon, these two forces are constantly fighting each other. Okay? Kahit Kristiyano ka na, 5 years ka na, 10 years ka na, 20 years ka na, meron pa rin two forces na yan. Pero, ito po yung key. Okay? Dahil forces siya, ibig sabihin influence. Okay? Meron siyang influence sa'yo. At ang sabi po sa atin dyan, no? Sabi po sa atin dun sa verse 17, okay? Ano daw yung sinasabi diyan? The sinful nature wants to do evil. Ayun yung gusto ng gawin ng evil. At ano pa? Which is the opposite of the sin of the spirit wants. And the spirit gives us that the opposite of the sinful nature desires. Okay, balik po tayo, no? Ang sabi po doon sa may verse 16, then you won't be doing what your sinful nature craves. Okay? Yung sinful nature, nagkikrave. Ano po ba sa Tagalog nagkikrave? Nagugutom. Di ba? Nangangailangan niya ng pagkain. So every time sinusunod mo yung sinful nature sa buhay mo, pinapakain mo siya. Finifeed mo siya. And the more you feed your sinful nature, the more it becomes stronger over the Holy Spirit sa buhay po natin. Yung Holy Spirit, very powerful po yan. Okay? Ibig sabihin ba tinatalo ng masama ang mabuti? No. Yung influence po nila ang natatalo sa buhay po natin. Okay? Dahil pinapakain mo yung sinful nature sa buhay mo, nagiging malakas yung influence niya sa'yo. Hindi niya tinatalo mismo yung Holy Spirit, but the influence in us. Okay? Kasi the more na ginagawa mo isang kasalanan, the more mas magiging malakas ang hatak niya sa'yo, mas malakas yung influence niya sa'yo. Pero the more you feed the Holy Spirit, the more you dwell in the Holy Spirit, ang hina na, humihina yung tinatawag po nating sinful nature sa atin. Again, nagugutom po ang sinful nature. Okay? At para mapatay mo yan, kailangan hindi mo yan pakainin sa buhay mo. Okay? Subukan mo mag-alaga ng aso, hindi mo pakainin. Ano mangyayari? Mamamatay. Same with the sinful nature. Kung anumang kasalanan yan na nasa sayo pa rin, subukan mo nang wag pakainin yan. Kita mo, wala nang epekto sayo yan. Okay? I believe you have that experience, no? Nung kayo yung mga Kristiyano, nung mga bagong Kristiyano, or even up to today, no? Yung dating ginagawa mo, okay?
nung bago ka naging Kristiyano, hindi mo na ginagawa ngayon, pero nagsimula yon dahil tinigilan mo na yon, nagsimula yon dahil inalaw mo yung Holy Spirit sa'yo, at dahil doon, kahit nakikita mo yung isang gawain na yon, hindi mo na pinapansin. Wala na siyang hatak sa'yo, wala na siyang influence sa'yo. Why? Hindi mo na kasi pinakain. Okay? Dahil the sinful nature, sabi po diyan, craves, nagugutom po yung sinful nature natin pong pinag-uusapan. Okay? Ano pa po yung mga reference po natin that Christians are struggling with sin? Sabi sa James chapter 3 verse 2, we all stumble in many ways. Okay? So James chapter 5 verse 16 admonishes believers to confess their sins to one another and pray for each other. Ibig sabihin, these references prove na hindi porke Kristiyano ka na, wala nang labanang nangyayari, wala nang forces na naglalaban sa'yo. And I know you believe that, no? Kasi tayo po mga tao, meron po tayong nararamdamang hatak ng simple nature. But again, this truth, no, yung katotohanan na to, hindi ibig sabihin tatanggapin mo na talo ka na ng sinful nature. Okay? Hindi ibig sabihin nito na, ay, ganun pala yun, laging may labanan, nandyan pala yan, hindi pala yan maalis. Okay? So, titignan natin mamaya, no, kung meron ba tayong laban, meron ba tayong magagawa, no? Paano ba natin siya i-deal? Sabi natin kanina, pag nagutom ito, huwag mong papakainin. At ano yung gagawin sa atin ng banal na spirito? Iyan po yung panlaban po natin. So that's number 2. What does Spirit do in us? Ano ba yung ginagawa ng banal na spirito sa atin? Okay, sabi po nung binasa natin kanina, the Spirit gives us new desires, di ba? Siya yung magbibigay sa atin ng bagong desires. Pag sinabi po natin desire, ano ba sa Tagalog yon? Mga kagustuhan, mga naisin po natin. Kung dati naisin mo manlamang sa kapwa, hindi mo na naisin yan. Tumulong na sa kapwa. Kung dati naisin mo ay mga lunya, hindi mo na naisin yan. Ang naisin mo na is maging matapat sa iyong asawa. Kung naisin mo dati magchismis ng balita na nangyayari, totoo man o hindi totoo, ang naisin mo na ngayon ipangalat, okay, yung salita ng ating Panginoon. Okay, nagbabago. Ayun yung po yung tinatawag nating new desires na ibibigay po sa atin ng banal na spirito. Last Sunday po, we have newly baptized. 4 po yata sila, no? There are 4 newly baptized at lahat po sila, no? Lahat po tayo nanggaling sa ganyang process. Meron po silang dating buhay na iiwan na po nila. At ang kailangan po nila is yung leading, yung navigation ng Holy Spirit to give us yung tinatawag po nating new desires. Yung desire po na yon, manggagaling sa banal na spirito. Again, dun po sa mga bago po natin baptize, mamuhay po tayo sa banal na spirito kasi yung banal na spirito, yan yung magbibigay sa atin ng bagong kagustuhan. Okay? Pero pastor, dati gusto ko naman nang magbago no? Pastor, gusto ko naman na talaga yung magandang pamumuhay. Pero bakit hindi pa rin mangyari? Dahil bondage ka pa rin. Okay? Pero dahil meron ka ng Diyos na sinasampalatayanan, meron ka ng tagapagligtas, meron na nagpalaya sa'yo, you can now live free doon sa bondages po na yon. Okay? So, again, ulitin po natin, okay, paano po natin maika-counter po yung sinful nature? Kailangan po natin ng leading ng Holy Spirit. Sabi po sa Galatians 6:14, okay, sabi po diyan, as for me, may I never boast about anything except the cross of our Lord Jesus Christ. Because of that cross, my interest in this world has been crucified and the world's interest in me has also died. So malinaw sinasabi diyan, dahil sa krus ni Kristo, okay? Sabi diyan, because of that cross, my interest in this world has been crucified.
yung interest natin dito sa sanlibutan, pinako na rin po dyan kasama ng ating Panginoon. Ibig ba sabihin nun, Pastor, hindi na ako magkakaroon ng mga bagay na meron dito sa sanlibutan? No, I'm not saying that. Pero yung interest mo. Kasi yung interest natin, okay, ibig sabihin, nandun lang nakafocus yung ating isipan. Okay? So, meron kasi mga legalista na ginagamit tong verse na to, na ibig ba sabihin nito, hindi magre-resign na ako sa trabaho, hindi itatapo ko na yung cellphone ko kasi meron ang sanlibutan nito. Hindi po ito ang ibig sabihin nito. Pero ang ibig sabihin lang nito, na dapat po tayo na mga Kristiyano ay nabubuhay para sa Panginoon. Hindi yung kung ano yung meron na sanlibutan, doon lang nakafix yung isipan po natin. Marami po kasing tao, lagi lang nakapokus doon sa power, nakapokus lang sa popularity, nakafocus lang doon sa pera, no? Okay? Again, lahat ng mga bagay na 'yon, okay, pwede po natin gamitin doon sa kingdom ng Panginoon. Pero hindi po iyan yung laman ng ating interest. Okay? Ang interest po natin is to glorify God with the use kung anong pong meron dito sa sanlibutan. Amen po ba mga kapatid? Kaya merong mga tao nangangarap, no? Ang gusto ko lang naman sa buhay ko makapag-travel all around the world, no? Wala pong masama doon. Again, gusto ko rin po maka-travel around the world. Pero kung iyon lang yung ating interest sa buhay, yun lang yung pangarap natin sa buhay, so paano pag nakapag-travel ka na? Finish na. Okay? That's it. Wala na. Okay? So, yun po yung nagiging problema sa marami, no? Na nakaka-capture po tayo ng ganun pong kaisipan. Pero sabi ko nga, kapag ka po tayo ay hinayaan po natin yung banal na spirito na mag-dwell po sa atin, yung interest po natin dito sa sanlibutan, okay, kasama na pong naipako doon sa cross. Okay? Kasi nga, bibigyan niya tayo ng new desires. Okay? Sabi sa 1 Corinthians 2:14, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. So again, kung tayo po mamumuhay mga Kristiyano, we're not living in the presence of the Holy Spirit, ginagamit lang natin intelligence natin, ginagamit lang natin yung natural being po natin. Okay? We're not dwelling doon sa Holy Spirit. Hindi po natin maiintindihan kung ano yung sinasabi sa atin ng banal na Espiritu. And for us, minsan nakakalungkot mga Kristiyano, no? Sinasabi, foolishness lang yung sinasabi sa atin ng Biblia. Why? Because ang ginagamit natin is yung ating intelligence, not the Spirit of the Lord in us. Sabi diyan, yung tao daw na walang espiritu, hindi po daw niya matatanggap yung mga bagay na galing sa espiritu ng Diyos at kinoconsider niya itong foolishness. Pag sinabi yung foolishness, walang kabuluhan, ibig sabihin pa ng foolishness ay walang kwenta sa kanyang buhay. No? So kaya nga, hindi niya ito maiintindihan dahil naiintindihan lang ito sa pamagitan ng espiritu ng Diyos. Okay? So kung meron po tayong hindi naiintindihan sa Biblia, it's because we're using our intelligence, not the Spirit. Okay? Kasi nga yung Espiritu, siya yung magtuturo sa atin. And the world, actually, pag sinabi mong Biblia, marami po, no? Mga tao po hindi sumasampalataya sa Panginoon, tingin lang po sa Biblia, is just a piece of literature. Basura. Okay? Kwento lamang. Okay? Ganyan nila tinitingnan yan eh. Kaya nga kailangan mo ng banal na spirito na magtuturo po sa atin dyan. Or else, tingin lang po natin sa sinasabi sa atin ng Biblia, walang kwenta. Bakit? Nakatakip po kasi sa atin yan without the Holy Spirit. Okay? Hindi mo ma-uncover yung truth ng Bible, ng Scripture, unless we have the Holy Spirit in us. Tingin mo pa rin dyan, foolishness. Kaya kung minsan, nag-devotion ka na ba? Ayoko, pastor. Bakit? Kasi tingin mo, kaya mo naman mabuhay nang wala yung salita ng Panginoon. That's foolishness. Kasi nga, you're not living in the presence of the Holy Spirit. Okay?
Actually, kapag ka po tayo nabuhay, minsan inisip natin, no? Kaya ko mamuhay nang wala ang salita ng Panginoon sa isang araw. That's arrogant, no? Kayabangan po yun sa harapan ng ating Panginoon. Bakit? Kasi yung katotohanan nagmumula sa Biblia, yan po yung nag-guide po sa atin sa araw-araw po nating buhay. And last verse po, sabi po sa may John chapter 5 verse 18, we know that everyone who has been born of God does not keep on sinning, but he who was born of God protects him, and the evil one does not touch him. Ganda po nung sinasabi, no? Sabi po diyan, alam po natin na lahat po ng sinilang na sa ating Panginoong Jesucristo hindi na magpapatuloy sa pagkakasala. Okay? Dahil ang isinilang na sa ating Panginoong Jesucristo, pinoprotektahan ng ating Panginoon at walang masamang kaaway ang makakahipo sa Kanya. Okay, so kung tayo po ay born again believer, yung mindset po natin, okay, ay para na sa ating Panginoong Jesucristo. Do not allow any, foothold, any sin na once again to capture us. Okay? So, malinaw po sa atin, no? Na yung sinful nature, nangyayari pa rin po yan. Pero tayo po ang magdi-decide. Ulitin po natin, tayo ang magpapanalo ng influence ng Holy Spirit sa buhay po natin. Okay? Ikaw ang mamimili. Tayo ang mamimili. Pakisabi nga sa katabi mo, ikaw ang mamimili. Okay? Tayo po ang mamimili sa spiritual nature versus spirit navigation po sa buhay po natin. Okay, kung bakit tayo nararanasan natin yung mga consequences ng kasalanan natin is because we choose. Pinili natin. Okay? Yung Holy Spirit, okay, na nakasama ng Diyos nung likhain yung sanlibutan, okay, has the same power na meron po tayo ngayon. Yung Holy Spirit po ng mga apostles is the same Holy Spirit that we have right now. There's no junior Holy Spirit kasi bago ka pa lang, may yung Holy Spirit mo, ano pa lang yan, junior Holy Spirit or baby Holy Spirit. Walang ganun. Okay? Yung Holy Spirit na meron po tayo is the same Holy Spirit nung nilikha yung sanlibutan. That the Holy Spirit is hovering all the earth. Okay? That's how powerful yung Holy Spirit sa buhay po natin. The only problem is His influence in our lives. Yung influence niya sa buhay po natin. At yung influence na yon, manggagaling po yon sa pagpili po natin. At yung pagpili po na yon, sinasabi po sa atin, piliin po natin, hayaan po natin na yung Holy Spirit ay i-guide yung bawat isa po sa atin. Alam naman po natin yung buhay ng mga tao sa sanlibutan. Alam naman po natin, there are consequences of the sins. Okay? The reason why we don't enjoy the salvation we have is because we're still living in our sins. Okay? Kaya yung consequence nun, kumakapit pa rin sa atin. Of course, yung death, spiritual death, wala na yon kasi binayaran na yun ng Panginoon. Pero yung consequences ng ginagawa mong kasalanan, kaya hindi ka nag-i-enjoy sa buhay Kristiyano. At ano pa ilalagay sa isip mo? Hindi ka naman talaga tunay na Kristiyano. Okay? Right this moment, mga kapatid. Piliin po natin na pagwagiin yung banal na spirito, yung influence niya sa buhay po natin. Very powerful ang Holy Spirit. Okay? Walang hindi kayang gawin sa buhay po natin ng banal na spirito. Kung pipiliin lang po natin yung gabay niya, yung patnubay niya, yung turo niya sa bawat isa po sa atin. Okay? Walang buhay na hindi kayang baguhin ang banal na spirito sa bawat isa sa atin. Again, we have to check the influence of the Holy Spirit in our lives. Sabi ng Panginoon, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Yung kapangyarihan ng Diyos
Same power na meron po until now. So kung ikaw, sinasabi mo sa sarili mo, hindi na ako magbabago, o ikaw sinasabi mo na wala na, no? Hanggang dito na lang ang buhay ko, paulit-ulit na lang yung routine ng buhay ko, yung consequences nandyan palagi, okay? Pinahihirapan ako, that's because we choose to. Dahil yun pinipili natin. Dahil yun yung sinful nature, mas malakas siya, mas malakas yung hatak niya sa'yo, mas malakas yung influence niya sa'yo. Ang sabi doon, yung sinful nature craves. And that's its weakness. Nagugutom siya. And the moment you stop feeding the sinful nature, sa una, okay, mahirapan ka. Pero kapag iyan ay namatay na, kahit dumaan niya sa harapan mo, hindi mo na mapapansin temptation niya. Okay? Hindi mo na mapapansin, okay, na may hatak sa'yo yan. Di ba? Nung dati magnanakaw ka, makakita ka lang, teka lang, may cellphone nakaiwan doon, nanakawin ko to. Di ba? Dahil ginagawa mo di ba? Pero dahil patay na yung sinful nature sa buhay mo, with regards to pagnanakaw, kasi marami po yan, klase sa buhay natin, yung kasalanan. Okay? Kahit makakita ka ng cellphone yan, baka hindi mo na mapansin yan Diba? Dadaanan mo lang. Okay? Kasi wala na siyang influence sa'yo. Wala na siyang hatak sa'yo. Same thing din po sa buhay po natin, kapatid. No? Let us allow the Holy Spirit to guide us, and that's the only key para po tayo mag-navigate doon sa spirit realm ng ating pong Panginoong Jesucristo. Tayo po lahat ay magsitayo at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, thank you so much for your word. Thank you, Lord, because we have the salvation. Thank you, Lord, because our salvation is secured no matter what. Nung kami po ay tumanggap na sa iyo bilang Diyos tagapagligtas, pinagsisihan po namin ang aming po mga pagkakasala at talagang ayaw na po namin doon sa pagkakasala na yon. But it so happened na kami po ay nahahatak ng sinful nature na amin po kinagisnan for the longest time. Lord, right now, we let your Holy Spirit dwell in our lives. We let your Holy Spirit guide us by reading your word, by dwelling in your word, na sa ganon, meron po kaming truth sa buhay po namin because we believe that truth will give us freedom. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita at dahil po doon, hindi po kami papadaya sa aming kaaway. Dahil po doon, kami po'y mamumuhay na sa patnubay, sa gabay ng banal na Espiritu sa aming pong buhay. Muli sa iyo po ang kapurihan at kalwalhatian sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.